GR number 242928 June 27, 2022. Noong Setyembre taong 2013, ang petitioner na si Mutya ay tinanggap bilang assistant cook ng respondent na si crew management sa ngalan ng foreign principal nito, ang cruise lines. Kasama sa mga tungkulin ni Mutya ang paghahanda ng mga pagkain para sa mga pasahero at tripulante. Ang kontrata sa pagtatrabaho ay sakop ng Collective Bargaining Agreement, CBA, na nagbibigay sa mga empleyado ng maximum na benepisyo na $100,000 United States dollars kung sakaling magkaroon ng kapansanan na magresulta sa pagkawala ng propesyon. Bago sumakay sa barko, sumailalim si Mutya sa Pre-Employment Medical Examination, PEME. Nang tanungin kung mayroon siyang nakaraang medikal na kondisyon, kabilang ang problema sa tainga at pagkabingi, nilagyan ng check ni Mutya ang kahon na, hindi. Gayunpaman, ipinakita ng kanyang mga resulta sa audiometry na si Mutya ay may malumanay na pagkawala ng pandinig, bilateral, gaya ng makikita sa ang PEME. Gayunpaman, natagpuan siyang karapat-dapat na magtrabaho. Ang patoto sa kanyang PEME ay nagsasaad. Ang seafarer ay hindi dumaranas ng anumang kondisyong medikal na malamang na lumala sa pamamagitan ng serbisyo sa dagat o upang gawing hindi karapat-dapat ang seafarer para sa naturang serbisyo o upang ilagay sa panganib ang kalusugan ng ibang mga tao na nakasakay. Noong ika-13 ng Oktubre taong 2013, inililipat ni Mutya ang isang kahon na naglalaman ng 50 kilo ng karne ng manok sa isang trolley nang biglang gumalaw ang trolley, na napilitang dalhin ang buong bigat ng kahon. Dahil dito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang likod, biglang nanghina, at nahulog sa sahig. Pagkatapos ng insidente, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng likod at humiling ng pagsusuri. Tinanggihan ang kahilingan, at inutusan si Mutya na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Sa isa pang pagkakataon, at nang hindi na-resolba ang pananakit ng kanyang likod, aksidenteng naghulog si Mutya ng 1 kilo ng pampalasa ng manok sa isang palayok ng kumukulong mais na sopas habang nagluluto, at ang mainit na likido ay tumalsik patungo sa kanyang mukha at mga mata. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa sahig. Dinala siya sa klinik ng sumunod na araw dahil hindi na siya makatayo dahil sa matinding pananakit ng likod. Siya ay binigyan ng intramuscular analgesic at bumalik sa board. Gayunpaman, hindi bumuti ang kondisyon ni Mutya, at pagkatapos ay dinala siya sa isang ospital sa Croatian, kung saan sumailalim siya sa mga medikal na eksaminasyon. Ang computerized tomography, CT, scan ng brain at eye fundus examination ay nagbunga ng mga normal na resulta, ngunit ang mga doktor ay naghinala ng isang clear vision disorder. Noong ika-4 ng Nobyembre taong 2013, pinauwi si Mutya sa Pilipinas at isinangguni para sa paunang pagsusuri. Ang kanyang lumbar spine magnetic resonance imaging, MRI, ay nagpakita na siya ay may L5S1 desiccation na may annular tear. Siya ay tinukoy sa isang orthopedic surgeon at pinayuhan na sumailalim sa physical therapy at karagdagang pagsusuri. Noong ika-14 ng Nobyembre taong 2013, si Mutya ay na-admit sa ospital upang suriin ang kanyang problema sa mata. Na-discharge siya kalaunan matapos ang MRI ay nagpakita ng normal na mga orbit na walang intraorbital mass lesion at optic nerve thickening o abnormal na mga pagpapahusay. Nang maglaon, muling ipinasok si Mutya sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Na-diagnose siya noon na may multiple sclerosis at blurring of vision. Sumailalim siya sa serye ng mga check-up, eksaminasyon, at mga therapy mula ika-18 ng Disyembre taong 2013 hanggang ika-14 ng Marso taong 2014. Sa kabila ng mga therapy, nagreklamo pa rin si Mutya ng pananakit ng mas mababang likod. Ang patuloy na reklamong ito ay nagtulak sa manggagamot na humiling para sa isang thoracic MRI na may contrast. Sumailalim si Mutya sa isang MRI, ngunit hindi inilabas ang mga resulta. Pagkatapos ay huminto sa pagbabayad para sa pagpapagamot kay Mutya. Noong ika-2 ng Abril taong 2014, nag-issue ang attending physician ng medical certificate para makapag-claim si Mutya ng disability benefits sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Nakasaad sa sertipiko na ang Mutya ay may mga sumusunod na kondisyong medikal: A. Disc degeneration, L5S1, B. Neuromyelitis optica, C. Upang isaalang-alang ang Behçet's disease, at D. lumbar tap.
Noong ika-8 ng Abril taong 2014, kinumpirma ng manggagamot ng gobyerno ng OWA na si Mutya ay may neuromyelitis optica, at pinatunayan ang kanyang paghahabol para sa permanenteng kabuuang benepisyo sa kapansanan para sa pagkawala ng paggana ng parehong mga mata. Noong ika-24 ng Abril taong 2014, humingi ng medikal na opinyon si Mutya ng isa pang manggagamot na nalaman na hindi siya karapat-dapat para sa tungkulin bilang isang marino sa anumang kapasidad dahil sa herniated disc sa L5S1. Noong ika-9 ng Hulyo taong 2014, nagsampa ng reklamo si Mutya para sa permanenteng kabuuang mga benepisyo sa kapansanan, moral at huwarang pinsala, at bayad sa abogado. Inangkin niya na siya ay walang kakayahan na gampanan ang kanyang mga tungkulin ng higit sa 120 araw, at ang doktor na itinalaga ng kumpanya ay nabigo na gumawa ng isang tiyak na pagtatasa ng kanyang kondisyong medikal sa loob ng pinapayagang panahon. Ang hindi kumpletong medikal na atensyon ay nagbibigay katwiran sa kanyang paghahabol para sa mga pinsala. Tinutulan ng mga respondent na si Mutya ay hindi kwalipikado sa pag-claim ng permanenteng kabuuang mga benepisyo sa kapansanan dahil material niyang itinago ang isang dati ng kondisyong medikal sa kanyang PEME. Sinabi nila na si Mutya ay mas maagang na-diagnose na may acute otitis media na may perforated tympanic membrane, acute otitis media, at nagpasimula ng claim para sa mga benepisyo sa kapansanan sa kanyang dating empleyado. Itinuro nila ang affidavit of quitclaim ni Mutya na pabor sa dati niyang amo. Kaya, iginiit nila na naaangkop ang Seksyon 20(e) ng 2010 PSEC, na nagdidisqualify sa mga marino sa pag-claim ng mga benepisyo sa kapansanan kung itinago nila ang kanilang nakaraang kondisyong medikal. Ang mga respondent ay huminto sa pagbabayad para sa paggamot ni Mutya nang hindi nag-isyo ng panghuling medikal na pagtatasa. Mahigit 120 araw ang lumipas mula ika-4 ng Nobyembre taong 2013, ang araw na naibalik si Mutya, ngunit walang pinal na pagsusuring medikal ang inilabas. Ang kanilang katwiran ay ang paghahabol ni Mutya para sa mga benepisyo sa kapansanan ay pinagbabawalan ng Seksyon 20(e) ng 2010 PSEC, na nagbibigay ng ang isang marino na sadyang nagtatago ng dati ng karamdaman o kondisyon sa Pre-Employment Medical Examination, PEME, ay mananagot para sa maling representasyon at dapat madiskwalipika sa anumang kabayaran at benepisyo. Ito rin ay isang makatarungang dahilan para sa pagtanggal ng trabaho at pagpataw ng naaangkop na mga parusang administratibo. Ayon sa korte, sa ilalim ng kahulugan ng mga tuntunin ng 2010 PSEC, ang isang dati ng umiiral na sakit ay inilarawan bilang sumusunod. Kahulugan ng mga termino. Para sa mga layunin ng kontratang ito, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy bilang sumusunod. Pre-existing na karamdaman ang isang sakit ay dapat ituring na pre-existing kung bago ang pagproseso ng kontrata ng POEA, alinman sa mga sumusunod na kondisyon ay naruroon. Ang payo ng isang medikal na doktor sa paggamot ay ibinigay para sa naturang patuloy na sakit o kondisyon, o ang seafarer ay na-diagnose at may kaalaman sa ganoong sakit o kondisyon ngunit nabigo itong ibunyag sa panahon ng Pre-Employment Medical Examination, PEME, at hindi ma-diagnose ang ganyan sa panahon ng PEME. Ang talamak na otitis media ng Mutya ay hindi napapailalim sa alinman sa mga kondisyong nabanggit na bumubuo ng isang dati ng karamdaman. Ang item 11(a) ng 2010 PSEC na kahulugan ng mga termino ay hindi naaangkop dahil ipinapalagay nito na ang seafarer ay pinapayuhan na sumailalim sa paggamot para sa isang patuloy na sakit o kondisyon. Itinuro lamang ng mga respondent ang isang pahayag sa affidavit ni Mutya na nagsagawa siya ng quitclaim pabor sa kanyang dating amo. Ang mga partikular na detalye sa sakit sa tainga ni Mutya, kung ito ay gumaling na o kailangan ng karagdagang paggamot, ay hindi malinaw. Dahil sa hindi sapat na ebidensya, kaduda-duda kung mayroon pa ring acute otitis media na may perforated tympanic membrane, si Mutya nang sumailalim siya sa PEME at sumakay sa barko. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay diin na ang tagapag-empleyo ay nagpapasan ng pasanin upang patunayan ang pagtatago ng isang dati ng karamdaman o pinsala. Hindi man lang sinuri ng mga respondent ang kondisyon ng tainga ni Mutya at umasa lamang sa kanyang affidavit of quitclaim. Ang mga resulta ng audiometry na nagsasaad ng banayad na pagkawala ng pandinig, bilateral, ay hindi maaaring automatikong maiugnay sa naunang sakit sa tainga ni Mutya,
wala sa anumang pagsusuri o opinyon ng eksperto. Ang korte ay hindi maaaring basta-basta ipalagay ang koneksyon sa pagitan ng acute otitis media at ang mild hearing loss, bilateral, dahil binanggit ng affidavit ang recovery. Ipagpalagay na ang malumanay na pagkawala ng pandinig, bilateral, ay dapat na may ugnay sa talamak na otitis media ni Mutya. Ang item 11B ng 2010 PSEC ay hindi rin naaangkop. Hindi mapag-aalinlanganan na ang resulta ng audiometry ng kapasidad ng pandinig ni Mutya ay wala sa normal na saklaw. Ipinakita ng PEME na si Mutya ay may mild hearing loss, bilateral. Ang mga resulta ng audiometry ay dapat magkaroon ng primacy kaysa sa tugon ni Mutya na wala siyang kasaysayan ng problema sa tainga sa pagtukoy ng kanyang fitness sa trabaho. Ang talamak na otitis media ay isang impeksyon sa gitnang tainga. Tunay na ang PEME ay hindi lubusang nagsaliksik at hindi maaaring asahan na ibunyag ang lahat ng mga sakit ng marino. Gayunpaman, ang isang PEME na naglalaman ng resulta na wala sa normal na hanay ay nararapat sa karagdagang pagsusuri. Ang mga sumasagot ay maaaring mangailangan ng karagdagang medikal na pagsusuri sa tainga ni Mutya at maaaring matukoy kung siya ay may matinding otitis media kung ang sakit na ito ay ginagamit upang talunin ang mga paghahabol sa kapansanan ni Mutya. Ang kanilang kabiguan na gawin ito ay nagpapakita lamang na sila ay pabaya. Dagdag pa, ang Seksyon 20E ng 2010 PSEC ay hindi pa rin may lalapat dahil ang naunang sakit sa tainga ni Mutya ay walang kaugnayan sa kanyang kasalukuyang kondisyong medikal. Walang patunay na ang kondisyon ng tainga, acute otitis media, ay nagdulot o nagpalala ng L5S1 desiccation with annular tear ni Mutya, multiple sclerosis, blurring of vision, at neuromyelitis optica, dahil hindi naglabas ng huling medikal na pagtatasa at hindi man lang nasuri ang tainga ni Mutya. Sa katunayan, hindi pinahintulutan ng korte ang mga paghahabol sa kapansanan dahil sa mapanlinlang na misrepresentasyon ng isang naunang pinsala o sakit sa mga nakaraang kaso. Gayunpaman, ang pagrepaso sa mga kasong ito ay magpapakita na ang mga nakatagong naunang pinsala o sakit ng mga marino ay nauugnay sa kanilang nakabinbing paghahabol sa kapansanan para sa pinsala o karamdaman. Bagamat ang Seksyon 20E ng 2010 PSEC ay hindi partikular na binanggit na ang nakatagong sakit o pinsala ay dapat na may kaugnayan sa kasalukuyang karamdaman o pinsala ng seafarer. Gayunpaman, ang pagtatago ay dapat na mapanlinlang. Ang paghanap ng mapanlinlang na pagtatago ay nangangahulugan na ang isang tao ay nabigo na ibunyag ang katotohanan at ang hindi pagsisiwalat ay sinadya at para sa isang malisyosong layunin. Ang mapanlinlang na pagtatago ay dapat isama sa layuning manlinlang at kumita mula sa panlilinlang na iyon. Dito, ang hindi pagkakaugnay ng naunang sakit sa tainga ni Mutya at ang kanyang kasalukuyang kondisyong medikal ay nagpapawalang bisa sa layuning kumita mula sa pagtatago. Ang Seksyon 20E ay dapat na iayon sa Seksyon 20A na ang employer ay mananagot kapag ang isang marino ay dumanas ng pinsala o karamdaman na may kaugnayan sa trabaho sa panahon ng termino ng kontrata. Dapat din itong iayon sa Seksyon 1A, 4 na nag-aatas na ang punong guro, employer, master, kumpanya ay dapat magbigay ng isang barkong karapat-dapat sa dagat at gawin ang lahat ng makatwirang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente at pinsala sa mga tripulante at iba pang mga pag-iingat na kinakailangan upang iwasan ang aksidente, pinsala o pagkakasakit sa marino. Iniaatas din ng Seksyon 1A, 6 na dapat silang magbigay ng isang lugar ng trabaho na kaaya-aya para sa pagtataguyod at proteksyon ng kalusugan ng mga marino alinsunod sa mga pamantayan at mga alituntunin sa Titulo 4 ng ILO Maritime Labor Convention, 2006. Ang sanggunian sa Title 4 ng Maritime Labor Convention, 2006 na ay nagpapakita na ang mga marino ay dapat protektahan mula sa mga pinansyal na kahihinatnan ng pagkakasakit, pinsala o kamatayan na nagaganap kaugnay ng kanilang trabaho. Higit sa lahat, ang pinag-isipang pagbubukod mula sa pananagutan na nagmumula sa sakit o pinsala ng marino ay limitado sa mga sadyang itinago. Title 4, Health Protection, Medical Care, Welfare and Social Security Protection. Regulasyon 4.2, Pananagutan ng may-ari ng barko. Layunin, upang matiyak na ang mga marino ay protektado mula sa mga pinansyal na kahihinatnan ng pagkakasakit, pinsala o kamatayan na nangyayari kaugnay ng kanilang trabaho. 5.
Maaaring ibukod ng mga pambansang batas o regulasyon ang may-ari ng barko sa pananagutan tungkol sa karamdaman o kahinaan na sadyang itinatago kapag ang pakikipag-ugnayan ay pinasok. Ang makatwirang interpretasyon ng Seksyon 20(e) ay hindi dapat managot ang employer para sa kapansanan na nagmumula sa lihim na sakit o pinsala. Ang interpretasyong ito ay naaayon sa patakaran ng konstitusyon na ginagarantiyahan ang buong proteksyon ng paggawa at ang POEA-SEC ay puspos ng pampublikong interes. Kaya, ang mga probisyon ng POEA-SEC ay dapat bigyang kahulugan ng patas, makatwiran, at liberal na pabor sa marino. Sa kabuuan, ang Seksyon 20(e) ng 2010 PSEC ay naaangkop kung ang mga sumusunod na kondisyon ay natutugunan. 1. Ang seafarer ay dumaranas ng dati ng karamdaman o pinsala gaya ng tinukoy sa ilalim ng Item 11(b) ng 2010 PSEC. 2. Sinadyang itago ng seafarer ang sakit o pinsala. 3. Ang nakatagong dati ng karamdaman o pinsala ay may sanhi o makatwirang koneksyon sa sakit o pinsalang natamo sa kontrata ng seafarer. Sa huling kondisyon, sapat na ang nakatagong sakit o pinsala ay nag-ambag sa kapansanan ng seafarer. Sa kawalan ng mga kondisyong ito, ang mga tagapag-empleyo ay nananatiling mananagot para sa pinsala o sakit na nauugnay sa trabaho na naaayon sa kanilang mga tungkulin na magbigay ng isang barkong karapat-dapat sa dagat at mag-ingat upang maiwasan ang aksidente, pinsala, o pagkakasakit ng marino. Si Mutya ay may karapatan sa permanenteng kabuuang mga benepisyo sa kapansanan. Ang crew management at cruise lines ay dapat bayaran ang petitioner seaman sa kanyang kabuuang at permanenteng disability benefit na $100,000 sa ilalim ng collective bargaining agreement o ang katumbas nito sa piso sa oras ng pagbabayad.